Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Amin pong muling inihahandog sa inyo ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan, mapa OFW man o non-resident Filipinos sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama para sa araw na ito, Steph Vicente, at tayo ay magkakaroon ng more or less 30 minutes ng talakayan patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga embahada, konsulado at maging ang ating mga migrant workers office sa iba't ibang panig po yan ng mundo para sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Bago ang ating talakayan ay syempre shout out na agad sa ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control, kasama natin si Milo Jonella, sa Wirecast, nandyan naman si Justin Osias, at sa ating production side, syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. At dahil nabanggit ko na po ang ating Wirecast, tayo po ay kasalukuyang napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po yan sa inyong search bar sa inyong Facebook account. Syempre, meron din po tayong re-uploads and replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Ayan, very distinct po, Radyo Pilipinas World Service, na may logo po. Nakikita nyo na po sa aking likuran. At para sa mga hindi makakapanood sa atin pero pwede naman pong makinig dahil sila ay nakakasaga pa rin ng internet, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ayan. So, paano ba na-access itong mobile application na ito? Unang-una, mag-download at mag-install sa Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phone, at sa App Store naman para po sa mga gumagamit naman ng iPhone. At syempre, pagka-install nyo po ng Evox PBS Receiver app, hindi naman po pwedeng nakatenga lang o nakatambay lang yan sa inyong mga smartphone. Syempre, gagamitin po natin yan para makasagap po ng mga latest updates, no? Particular po sa kalagayan ng ating mga kababayan sa ibayong dagat, dahil yan naman po ang mandato ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Doon po kasi sa mismong application, makikita nyo iba't ibang logo po yan. Kasama po ang ating mga sister stations under our mother agency, Presidential Broadcast Service. Pakihanap nyo na lang po ang logo at pangalan po na Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating edisyon ngayon ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At syempre, hindi natin po pwedeng kalimutan dahil lumalawak na po ang ating reach sa pamagitan po ng tinatawag po nating shortwave radio, na kung saan ay pwede pong maabot ito, no, lalong-lalo na po ng ating mga seafarers. So ito pong Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay meron pong replays yan every Sunday Philippine Standard Time within 1:30 to 4:30 a.m. ng madaling araw. So paki-convert nyo na lamang po, no, sa inyong oras kung nasan man kayo sa mundo sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 megahertz.
Huwag niyo pong kalimutan yung mga shortwave frequencies na yan para po dun sa ating mga tagapakinig sa shortwave radio. Kasi meron tayong mga natatanggap po na reception reports galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Talaga naman nakakarating tayo, no? Sa Japan, sa China, meron sa Ukraine, may nakita pa ako sa iba pang parts ng Europa. Basta meron kayong shortwave radio receiver, ay maaabot na po namin kayo. Ayan, every 1:30 to 4:30 a.m. Philippine Standard Time. Within that time period po yan para sa ating Filipino service. At meron din tayong replays din, no, ng Wednesday, no, para sa shortwave Wednesday or actually Thursday po pala. Thursday ng madaling araw, no, within the same time frame, no. So bali mapapakinggan nyo po at twice sa shortwave radio itong ating episode for today, no, sa Sunday na madaling araw at sa Thursday na madaling araw para syempre ay lalo po kayong ma-inform tungkol po sa mga services po, no, na ating ipinakikilala dito sa ating programa. Ngayong araw na ito, para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ay ating bibigyang pugay po, no, ang ating mga overseas Filipino workers. Bakit po? No? Bakit ko po nasabi ito? Kasi nitong nakaraang June 7 ay ipinagdiwang natin, no, ang tinatawag po na Migrant Workers Day. So para po talaga yan sa ating mga OFWs. At syempre itong June na ito, ang Migrant Workers Month. Sa pagkakataon po ito, sa puntong ito, ay napili po namin, no, na dumako sa bandang Europa dahil ang kasama po natin ngayon ay ang ating, nakasama rin po natin siya, no, ang ating resource person sa araw na ito. Naging guest po natin siya sa ating programang Global na Tayo. Hindi ko lang maalala yung mismong date, pero isa ang ating Migrant Workers Office sa Prague, sa ating mga finiture na MWO in the past doon sa programang Global na Tayo. And this time around, para naman sa ating Migrant Workers Day or month ngayong Hunyo, ay dito naman sila sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nasa ating linya na ng komunikasyon via Zoom ang ating labor attaché mula sa MWO Prague, walang iba kundi si labor attaché Llewellyn D. Perez. Lab at Perez, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi Steph, magandang umaga sa iyo mula dito sa Prague, sa Czech Republic at syempre sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong iba't ibang platform. Maraming salamat po Lab at Pera. Syempre, ay babalik din po namin ang inyong greeting, no, kasi sa kanila ay umaga. Dito naman sa Pilipinas ay hapon. Magandang hapon naman mula sa Pilipinas, no, sa inyo po Lab at Perez. Thank you so much po sa pagsama niyo po dito sa ating programa and of course yung pagsama niyo po muli dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Syempre po bago ang lahat, no, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano-ano po mga bansa, no, ang under the jurisdiction po nitong Migrant Workers Office po natin diyan sa Prague? Yes, Steph, oo. Dito, ang Migrant Workers Office in Prague ay, just to give you an idea, no, nabuksan kami noong November of 2021. Okay, so maglilimang taon na ang aming opisina. May 6 na bansa na sakop namin. Ito ay ang Czech Republic, ang Poland, ang Latvia, Lithuania, Estonia, at pati rin ang Ukraine. Doon po sa mga nabanggit niyo po na bansa, no, ay medyo iisa-isahin po natin sila para din sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig kung gaano po talaga kalawak ang sakop ng jurisdiction po ng MWO sa Prague. So, bali po, ilan pong mga OFW ang base po sa inyong records ang nandyan po sa kada bansa na under the jurisdiction po ng inyong tanggapan?
Steph, dito sa Czech Republic, base sa record ng Ministry of the Interior, ay mayroon ng mahigit 16,000 overseas Filipino workers, or yung iba naman doon ay mga permanent residents na, no? Mm. Sa Poland, base sa record naman ng kanilang Ministry of Interior ay nasa 8,000, pero meron ibang figure ano sa Poland, no? Sa Lithuania, nasa mahigit na 4,000, sa Latvia at Estonia, kung pagsasamahin doon, at probably pati na rin sa Ukraine, ay siguro ay hindi lalampas yan ng mga 500 Filipinos ang nandun sa mga lugar na yun. So ulitin lang po natin, no, sa Czech Republic ay may estimated 16,000 OFWs, sa Poland merong around 8,000, sa Lithuania merong 4,000, and kapag pinagsama-sama yung Latvia, Estonia at Ukraine, nasa 500. Lab at Perez, given these numbers po, no, siguro unahin po natin sa Czech Republic, since dyan po talaga nakabase, no, ang ating MWO. Saan-saan pong mga fields po, no, namamayagpag yung ating mga OFWs po dyan? Okay, sa Czech Republic, mostly ang mga trabaho ng mga OFWs dito ay sa production line, no? Mga operators sila ng mga machineries ng iba't ibang kumpanya. Marami rin tayo, actually sa lahat ng bansa under our jurisdiction ay marami tayong mga metal workers, no? Mga welders, yan. Of course, mataas din ang numero ng mga truck drivers, lalo na sa bansang Poland, Lithuania at Latvia. Matanong ko lang po, no, kasi syempre ito po may mga fields kung saan po nagta-thrive ang ating mga overseas Filipino workers doon sa 6 na bansa na under the jurisdiction of MWO Prague. So base po sa mga feedback na inyo pong natatanggap, dahil yan nga po, no, yung opisina talaga, no, yung MWO para sa mga concerns ng ating mga migrant workers, mga OFWs, ano po yung naririnig nyo po na feedback when it comes to their, of course, work ethics, attitude, gaano po ba, ano po yung tingin po sa mga OFW within the 6 countries under your jurisdiction? Steph, pwede kong sabihin na masaya ang mga employers at very satisfied sila sa kung ano ang mga Filipino workers. In fact, nung dumating ako dito sa Prague in 2021, 3,000 lamang, mahigit 3,000 ang OFWs dito sa Czech Republic. And in less than 5 years, ay nasa 16,000 na tayo dito. So ganun kabilis tumaas ang numero ng mga Filipino workers. Actually, hindi lang sa Czech Republic, no? Sa lahat ng bansa under our jurisdiction. But of course, except Ukraine, kasi sa Ukraine meron tayong deployment ba, no? In fact, even in Lithuania, nung nagbukas kami ng November of 2021, ang nasa Lithuania na Filipinos na OFWs, siguro wala pang 100. So ngayon, mahigit ng 4,000 at patuloy ang pagtaas ng numero nila. So bakit? Bakit tumataas ang numero ng mga Pilipino? Ito ay sapagkat naging mabuting halimbawa at karanasan para sa mga employers yung mga naunang Pilipino na nakarating na sa mga bansa na ito. Kaya nga natutuwa sila at sa tuwing makakausap namin ng mga employers, masaya sila, sapagkat ang mga Pilipino ay maayos magtrabaho, masisipag, mapapagkatiwalaan at talagang very dependable sila, no? Sila yung mga masisipag, no? Ayaw nang nagpapahinga. Laging gusto nila may overtime. And of course, yung kultura natin, malapit ang kultura natin actually sa mga bansa na sakop namin, no? Nagsisimba tayo, no? Mga Katoliko tayo. At even yung mga pagkain, kung ano yung mga gusto nating pagkain, yun din naman ang mga pagkain na gusto nitong mga lokal ng bansa kung saan naroon ang ating mga OFWs. And matanong ko lamang po, no, kasi nabanggit nyo na from 3,000 within 5 years naging 16,000. Meron po ba tayong just for the information po ng ating mga listeners, meron po ba tayong existing na labor agreement
with Czech Republic, and paano pa po ito pinalalakas throughout the years? Yes, Steph. Mayroong napirmahan na tinatawag na joint communique signed between the Department of Migrant Workers at ang Ministry of Labor and Social Affairs ng Czech Republic. At ito yung establishment ng labor consultation mechanism para lalong palakasin ang mga protection or protective mechanism para sa mga overseas Filipinos na ipinapadala dito sa Czech Republic. Karugtong noong joint communique na yon ang patuloy at ang regular consultation meetings between the Philippines and the Czech Republic sa kung ano-ano pa ang maaari nating pagsamahan at maaari pang partnership between the two countries kung paano pa mas mapapaganda ang sitwasyon ng mga Filipinos dito sa Czech Republic. Mm. And meron din po ba mga ganitong siguro mga landmark na agreements within the other countries naman po na nakasama po sa jurisdiction ng MWO Prague? Hopefully, very, very soon, ay magkaroon na rin ng formal na signing ng same kind, joint communique, same kind of agreement between Philippines and Lithuania. So medyo natapos na po. I'm happy to report na natapos na yung palitan ng mga text nung draft ng joint communique at naghihintay na lamang po kami ng mga availability ng aming mga boss, ng aming mga signatories from both sides para ito ay formal ng mapirmahan. And we'll be waiting po for updates regarding that. Nakakatuwa naman po dahil magkakaroon na naman ng isang landmark na kasunduan para syempre matulungan pa po natin ang ating mga OFWs dyan sa mga lugar na under the jurisdiction po of MWO Prague. Kanina na pag-usapan natin of course yung 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 mga impression po sa ating mga OFWs at ito pong mga kasunduan na ito. Pero syempre may another side of kumbaga masabi natin other side of the story when it comes to our kababayans lalo na yung mga migrant workers. Ano naman po yung mga concern na karaniwan pong inilalapit sa inyo ng ating mga OFWs dun sa 6 na bansa na inyo pong nabanggit kanina at paano po ito ina-address ng ating MWO? Yeah. Siguro step ang pwede kong sabihin na number 1 is yung adjustment nila, yung integration nila sa bagong kultura, bagong bansa, bagong workplace, Kaya sa bagay na yan, mayroon kaming tinatawag na post-arrival orientation seminar kung saan ang Embahada ng Pilipinas at ang Migrant Workers Office ay nag-iikot sa iba't ibang lugar na kung saan nakikita namin may mataas na numero ng arrival ng mga Filipino workers, At doon ini-introduce namin ano yung mga programa ng Embahada at ng Migrant Workers Office, ano ang kultura ng bansa, kung nasaan sila, just an overview, kung ano yung kultura, ano yung mga working relationship na dapat nilang establish with their employers, So kapag ganyan, malaking bagay na nakakakumustahan namin ang mga bagong dating na mga OFWs na nai-introduce namin na kami, ang Philippine Embassy at ang Migrant Workers Office na maaari kayong lumapit at kumonsulta sa amin kung sakaling mayroon kayong mga dinaranas na mga difficulty or challenges sa pag-adjust ninyo sa bansa kung saan kayo naroroon. At dahil nabanggit niyo na po ang ating embassy po diyan sa Czech Republic ay bukod po doon sa pag-introduce po ng mga programa ay paano pa po nagwo-work hand in hand po ang ating embahada at MWO para masiguro po na maayos ang kalagayan ng ating mga overseas Filipino worker?
Step, syempre dito sa overseas post, no, ang head ng aming mission ay ang aming ambassador. So kapag ganyan, siya yung mga nagsaset din ng mga direction or policy kung papaano kami mas mabilis at mas epektibong makaka-respond sa mga pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers. Dito sa Czech Republic, ang Migrant Workers Office ang siyang tumutugon sa lahat ng concerns ng isang overseas Filipino workers kasi kami ang resident MWO dito sa Czech Republic. Ngayon, doon sa ibang bansa na under our jurisdiction, syempre sila yung mas malapit, no, sa overseas Filipino workers. Kapag mayroong problema ang OFW at kailangan ng agarang tulong, ay naandiyan ang embahada ng Pilipinas through the assistance to nationals na agad-agad tumutugon. But of course, in coordination then with the Migrant Workers Office dito sa Prague. Lalo na kung ang mga problema ay mga labor issues or concerns, yung aming opisina ang nag-handle nito doon sa 6 na bansa na sakop ng aming jurisdiction. Matanong ko lamang po, Lab at Perez, meron po bang mga masasabi po na new programs, no, or services na recently po na nilaunch ng ating MWO Prague para po sa ating mga kababayan dun sa 6 na bansa under your jurisdiction? Oo, Steph, no? Actually, since ma-open kami noong November of 2021, ay ito lamang taon na ito, no? Nakarating or nag-open ang Overseas Workers Welfare Administration. So, meron na kaming OWA Welfare Officer na kasama ngayon dito sa aming opisina. Ngayon, very exciting ito sapagkat yan, Steph, alam mo naman yan, ano, na ang OWA ay punong-puno ng iba't ibang programa para sa ating mga overseas Filipino workers, no? So number 1, sila yung talagang on top when it comes to skills training ng ating mga Filipinos. Nag-organize sila ng iba't ibang activities for our overseas Filipino workers. And of course, ang daming programa ng OWA, no, na talagang nai-share nila sa ating mga OFW OWA members. So yan ang very exciting ngayong taong 2026, no? Kasi nagkaroon na ng OWA, so mas lalong dadami pa ang iba't ibang programa na maaaring magawa ng Migrant Workers Office sa Prague at ng OWA Prague. And speaking of exciting, no, dahil very exciting, no, hindi lamang para sa mga OFWs, no, pero syempre maging sa inyo po siguro na nandyan sa MWO itong pagdiriwang ng Migrant Workers Month ngayong Hunyo. So matanong ko lamang po, no, siguro bago natin himay-himayin yung mga activities na inyong prepare at ipine-prepare pa, no, for this month of June, ay siguro ito dapat reiterate po, no, sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, mapa OFW man o kahit ng mga mahal nila sa buhay na nandito po sa Pilipinas, gaano po kahalaga na ipinagdidiwang po natin itong Migrant Workers Day? Oo. Steph, actually, yung Migrant Workers Day, ito ay, which is June 7, ano? Yung June 7, 2026 is the 31st year, no, ng anniversary ng celebration din ng Migrant Workers Day. Itong araw na ito ay isineselebrate, number 1, bilang paggunita sa batas ng RA 8042, no, yung Migrant Workers Act of 1995. Kasi nga alam naman natin lahat na sa batas na iyon, mas pinag-igting or mas pinatatag ang proteksyon ng ating gobyerno para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Number 2, ang June 7 or ang Migrant Workers Day ay bilang paggunita sa sakripisyo ng mga OFWs na umaalis ng bansa natin, ano, at nagtatrabaho sa ibang bansa at lumalayo sa kanilang pamilya. At number 3, syempre, in honor, no, to honor the contribution of the overseas Filipino workers sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa paano pagtaas ng estado ng ating bansa sa buong mundo, no? So, yung tatlong bagay na yon ang mahahalagang huwag makakalimutan, no, sa pag-celebrate ng June 7
which is the Migrant Workers Day. Thank you for sharing that po, no, Lab at Perez. At eto na nga po, pumunta na tayo sa mga naging aktibidad po ng MWO Prague para sa ating mga OFWs na within the six countries na sakop po ng inyong jurisdiction, no? Kasi meron tayong mga syempre medyo para mabigyan din, ma-visualize po, no, ng ating mga pakinig at taga-panood dito, lalo na sa ating FB Live, no? Meron tayong mga inihandang materials dyan, no? Ano po ang mga activities po, mga mahalagang activities na inyo pong inilunsad, no? Particularly nitong nakaraang June 7 para sa ating mga overseas Filipino workers na under po ng inyong jurisdiction. Yeah, Steph, again, excited pa rin ako hanggang ngayon, no, na ibalita sa inyo na noong June 7 ay nagkaroon ng malaking selebrasyon ng Migrant Workers Day. Ito ay ginanap sa Kulturni Centrum Svoboda, which is nasa Kiev in Czech Republic. Yung lugar na ito is about 200 kilometers away from Prague at ito ay halos nasa border na ng Czech Republic at ng Germany. So bakit namin ginagawa yon? Again, sabi mo nga, no, paglalapit ng serbisyo ng ating Migrant Workers Office at ng Philippine Embassy doon sa mga Filipinos na medyo malayo ang kanilang distansya sa ating embahada. At doon sa selebrasyon na yon ay mayroong, actually 2 araw yun, dalawang araw ng services at ng selebrasyon na noong Migrant Workers Day noong June 7. So doon sa 2 araw na yon ay mahigit 550 Filipinos ang dumalo, no? Ang dumalo at nakisaya at nag-avail ng aming mga services. At ang OWA ay mayroong syempre libreng massage and hair cutting services, no, para sa mga nag-attend. Okay? At yan ay ginanap hindi lamang sa Czech Republic, kundi ginanap yan sa HEB, which is part of the Czech Republic. Mayroong nangyari na ganyan ding aktibidad sa Prague. And then nagkaroon din sa Tallinn, sa Estonia, nagkaroon sa Warsaw, Poland, at sa Vilnius, Lithuania. So in other words, naging simultaneous yung serbisyo na ibinigay ng OWA para sa parang kahit papano naman ma-relax yung ating mga modern day heroes, yung ating mga bagong bayani sa araw ng paggunita sa kanila, which is June 7. So maraming nag-avail ng services ng hair cutting and massage. And aside from that, Steph, yung tungkol sa services, nagkaroon din kami ng processing ng balik manggagawa employment contracts sa HEB at nagkaroon din ng renewal ng mga OWA membership. At ito ay ginanap din doon sa HEB. Steph, gusto ko lang din, sabi mo kanina, shout out, no? Gusto kong i-shout out din yung mga volunteers, no? Kasi hindi namin kakayanin. Kasi ilan lang naman kami dito sa MWO Prague. 7, no? Hindi namin kakayanin na magawa ng isang simultaneous activity sa iba't ibang bansa under our jurisdiction, no? Without the support of mga very responsible, very active na mga Filipino community leaders. So shout out sa community leaders ng HEB, sa Czech Republic, and of course sa Prague, sa Tallinn, Estonia, sa Warsaw, Poland, at sa Vilnius, Lithuania. And then, Steph, sasabihin ko lang, hindi lang nakasabay, pero meron pang another celebration ng Migrant Workers Day sa Riga naman sa Latvia, but this will be on June 13. Hindi sila nakasabay noong June 7 because of some schedule issues, pero hindi ibig sabihin hindi sila mapapasama, no? They will have their own Migrant Workers Day activity on June 13. Ayan, para dun sa ating mga kababayan sa Latvia, meron kayong, of course, pahabol na celebration sa June 13. At nakakatuwang makita, kasi nakikita natin kanina yung pictures ng ating mga kababayan na naserbisyohan dun sa mga migrant workers day celebrations sa Czech Republic at maging sa Lithuania at sa
Poland, no? Grabe, very festive po, no? At kanina nabanggit na rin ni Lab at Perez yung mahalagang papel, no, ng ating Filipino communities para maging successful ang mga events na tulad nito, no? Grabe, tapos narinig, sabi nyo nga po, no, Lab at Perez, 7 lang po kayo diyan sa MWO Prague. Dahil nabanggit niyo na po yan, syempre gusto na po namin kumustahin. Kumusta po ba, no? Kumusta po ang ating yung mga kawani po dyan, no? Sa MWO Prague, sa pang-araw-araw na syempre hinaharap po, no? Yung mga concerns ng ating mga OFWs. Well, sanay or bihasa naman ang aking mga kasamahan dito sa pagharap sa mga kung ano-ano yung mga serbisyo at pag-deliver kung ano-ano yung mga serbisyo na kailangan naming maibigay sa ating mga overseas Filipino workers. And Steph, gusto ko rin sabihin hindi lamang ang aming opisina, dalawa rin actually ang mandato, no? Una ay yung tinatawag na accreditation ng mga companies, no? Maghanap ng disente at maayos na trabaho para sa ating mga overseas Filipino workers. At number 2 ay tingnan ang welfare, no? Bantayan ang welfare at ng ating mga overseas Filipino workers. So, pwede ko sabihin na blessed blessed ang aming opisina sapagkat ang mga kasamahan ko dito ay mayroong mga tamang background, no, tamang mindset, tamang attitude sa pagsilbi, no, sa ating mga overseas Filipino workers. Bukod doon, Steph, alam mo, gumagamit kami ng mga makabagong teknolohiya para mas lalong maging mabilis ang aming serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers. So, meron kaming website which is mwo-prague.org. Nakalagak po dyan sa website na yan yung mga tanong, no, nakalimitan na natatanggap namin sa mga OFWs at kumpleto po ang informasyon, including yung kung mayroon silang mga kailangan na dokumento or template. So makikita po nila dyan. Meron din po kaming Facebook page at meron po yung Messenger. So pwede po silang magtanong anytime. Bukod po doon ay meron din kaming hotline, no? Ito po ay WhatsApp hotline na kung ang OFW ay walang load, basta merong internet, ay pwede po silang kumontak sa amin anytime. Siguro we're down to our last 2 questions. Siguro syempre pamensahe po, no, ng ating MWO Prague para sa ating mga kababayan. Muna, no, na nandyan mismo sa 6 countries na under your jurisdiction na patuloy na nagsisikap at nagbibigay ng suporta sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Ano po ang mensahe niyo po muna para sa kanila? Well, number 1 muna, sabihin ko lang muna, Steph, maraming salamat muli sa oportunidad na makausap ka ngayong umaga at maibahagi sa ating mga OFWs at sa inyong mga tagapakinig kung ano-ano naman ang mga serbisyo na ginagawa ng Migrant Workers Office in Prague, lalong-lalo na ito in connection with the June 7 activity. So sa mga OFWs po na ipailalim sa jurisdiction ng Migrant Workers Office in Prague, kami po ay laging handa na tumugon sa kung ano man po ang inyong mga katanungan mula sa aming opisina. And of course, gamitin po ninyo yung mga iba't ibang platform na meron po kami, ang aming website at ang aming Facebook page, ang aming WhatsApp. Mag-send lang po kayo ng message, mag-send po kayo ng email sa amin at kayo po ay aming babalikan. Ito po, patuloy po kaming maghahanap ng iba't ibang programa para mas lalong maramdaman ng ating mga Filipino workers ang presensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo po ng Migrant Workers Office at ng Department of Migrant Workers. At gayon po na meron na tayong OWA, asahan niyo po na mas iigting pa ang mga serbisyo at programa na maaari naming i-deliver po sa bawat isa sa inyo. Yung lamang, mag-iingat po silang lahat sa kanilang trabaho. Wag na wag po kakalimutan na i-prioritize yung kanilang kalusugan.
Mm. Yan lamang po. Maraming salamat. At syempre ito po 'no, ito bilang, panghuli na po talaga 'no, Lab at, Perez. Ano naman, bilang kayo po ang, labor attaché diyaan sa MWO Prague, ano naman po ang inyo namang mapapayo 'no? Siguro may mga nakikinig sa atin na siyempre gustong mag-ibang bansa at makapagtrabaho din, diyaan sa, part na 'yan ng Europe. Ano naman po ang inyong maipapayo, sa mga kababayan natin na nagbabalak magtrabaho, sa mga bansa na sakop po 'no ng jurisdiksyon ng MWO Prague? Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon tungkol dyan sa topic na yan, Steph. Okay, siguraduhin po na ang inyong application ay dadaan sa lisensyadong ahensya sa Pilipinas. At ang ina-applyan niyo pong trabaho ay makikita sa website ng Department of Migrant Worker na available job vacancies. Kung ang ino-offer pong trabaho ay wala sa listahan na yan, ibig pong sabihin, bogus ang ino-offer na trabaho. Sunod po, huwag po kayong magbabayad ng kahit anumang sentimo, lalo na kung ito ay bank transfer lamang. Siguraduhin niyo po na ang pagbabayad ay gagawin sa opisina ng lehitimo at lisensyadong recruitment agency sa Pilipinas na mayroong available job vacancies na inaprubahan ng Migrant Workers Office ng bansa kung saan kayo pupunta. Sunod po, huwag po kayong basta-basta makikipag-usap sa social media. Yung mga nag-aalok ng trabaho na wala namang lisensya o mga nasa ibang bansa at hihingan kayo ng pera para sa work permit, para sa processing ng visa, mag-ingat po kayo. Lagi niyo pong babalikan yung website ng Department of Migrant Workers sapagkat dyan niyo po makikita kung ang ino-offer na trabaho sa inyo ay lehitimo or hindi. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Lab at Perez, sa pagsama niyo po dito sa programa. Hopefully this would not be siguro no kasi second time na po dito sa istasyon mismo, the second and the last time na makasama po namin kayo dito sa aming himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at lahat ng bumubuo ng MWO Prague. Sa uulitin po. Maraming salamat. At ating nakasama po dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, si Labor Attaché Llewellyn D. Perez, ang of course Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office dyan sa Prague. Patungkol pa rin po sa ating pinagdidiwang po. Pinagdidiwang pa rin, although yung mismong araw ay nasa June 7, pero itong month na to ay ating panahon para bigyang pugay ang ating mga kababayan na pinili po na magtrabaho sa ibang bansa at kasabay po niyan pagsasakripisyo rin para sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.